At sa punto ito, makakusap po natin si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Mayor Sara, magandang tanghali. Si Pia Arcangel po ito. Good afternoon, Pia. Good afternoon sa lahat ng nakikinig ng Balitang Hali. Mayor Sara, pwede niyo ba ikwento sa amin kung ano yung epekto nung aberyang dulot, nung pagkakaharang ng eroplano dyan sa Davao International Airport dahil wala hong makapasok at wala rin hong makalabas? Oo, malaki, no? Pinapakomplete ko sa Davao City Investment Promotion Office namin kung magkano yung in an amount, kung magkano yung nawawala everyday. Malaki, ang pinakamalaki kasi dito yung aberya sa cargo. Kasi malaki yung pinapa-cargo shipping ng mga negosyante dito sa Davao, to and from Davao City. Pero totoo ho ba, Mayor, na plano niyo magsampa ng formal na reklamo laban po dun sa management ng Davao International Airport at pati na rin sa Cebu Pacific? Yes. With regard to sa Cebu Pacific, hindi sa amin. We refer yung mga passengers to legal assistance kung kailangan nila. But meron kasi kaming local incident na nangyari related doon sa overshoot ng airplane with the airport management. So we're preparing that complaint against them. So ano ho yung formal complaint or actual complaint na isasampa po ninyo? Hindi kasi nila pinapasok yung mga rescue ng city, especially the ambulances doon sa loob. Kasi sinabi nila, and ang excuse nila is that there were no casualties, na hindi nila kailangan ng tulong. And it turns out, nung mga a few hours after, 1-2 hours after na ata ng incident, or 1-2 hours after na yung mga tao sa loob, hindi na nila nakayanan yung mga pasyente, humingi na sila ng tulong. Ayun pala, tinago nila yung mga tao sa loob, yung mga pasyente sa loob. Okay. Pero ngayon po, Mayor, may pakikipag-ugnayan na po ba yung pamunuan ng airport sa inyo? Tinawag namin yung director for a sit-down sa City Hall. But sinasabi niya, he will see the operations with regard to the removal ng aircraft. So nagpadala sila nung assistant nila. And I asked my city administrator also to sit down with him because we're asking for parang yung mga emergency plans nila. For otherwise, kung wala silang ma-present sa amin, we will file other charges this time naman sa ombudsman. Kasi yung isang charge namin doon sa CAAP yung isang charge namin is sa ombudsman because that's misconduct already. So magkahiwalay pa po yun. Pero Mayor, may balita na ho ba kayo dun sa mga pasahero? Kasi yung iba nga, gaya ng sinabi nyo kanina, tinutulungan nyo po ba, tama po ba sa kanilang paghain ng legal complaints or nire-refer nyo sa ibang grupo? Kapag kung yung tinawag namin sila through the media kanina, kung interested sila to file charges against Davao Airport Management for what they did to them during the incident, we will assist them kasi ano din yun attachment din yun sa principal complaint namin. So tinutulungan namin sila. Yung isang complaint nila is against Cebu Pacific. That is a contract between them, contract of carriage between the passenger and the airline. So nire-refer namin sila sa lawyer kung wala silang sarili nilang lawyer na. I think we have about 10 already na nag-respond doon sa panawagan namin against the airport management. Mayor, tas balikan ko lang po yung sinabi nyo na malaki po yung epekto, especially in terms of cargo. Kanina, nabanggit po nung aming kasamahan na si Teco Campo na ang ginagawa po nung passengers is sa Jensan na lamang sila bumabiyahe. So, ano hong payo ninyo dun sa iba pang nais lumabas or pumasok ng Davao? Pati na rin po dun sa mga, syempre yung mga nagpapadala ng cargo, yung mga nag-i-import o kaya yung mga nag-i-export. Well, yes. Kailangan talaga, yung mga cargo, especially yung mga perishables, wala na tayo doon kasi nasisira kaagad yun. One day lang yan, nasisira na yung perishables. Loss na kaagad yun sa mga negosyante dito sa Davao and yung mga papunta dito sa Davao. But yung mga passengers, it is up to them to take kung ano yung mga maibibigay na conveniences ng mga airlines. Like for example, yung papunta sa Jensan, it's up to the passenger kung papayag siya o hindi. Or kung mag-file siya ng complaint against the airline kung ano yung mga hindi nasunod sa kontrata nila, contract of carriage nila.
So Mayor, nagsabi na po ba either ang Cebu Pacific or management ng airport kung kailan maibabalik sa normal ang kanilang operasyon? Wala silang sinabi. Ang ano ko kasi, ang tumutulong kasi sa akin sa national is si Congresswoman Maylene Garcia ng Davao City. So I talked to them through her. CAAP informed her by 2 p.m. they will take over na daw yung pagtanggal ng airplane. So inaantay namin yung 2 p.m. na sinasabi ng CAAP na sila na raw yung magtatanggal ng airplane. Ang nangyayari kasi ngayon, they're giving Cebu Pacific a chance to save the plane. Kagabi ko pa sinasabi kasi, this is one plane against 1 million losses already and inconveniences sa mga tao. So, sabi nila 7 a.m., hindi pa rin nangyari. So, nag-meeting yung CAAP and Cebu Pacific netong lunch, neto lang. And they're saying na CAAP will take over at 2 p.m. So, we'll wait for that. And we expect that already kasi in-announce nila. Mayor, maraming salamat po. Si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, magandang tanghali po sa inyo. Thank you. Good afternoon.